everyone, magandang araw po sa lahat ng taga-subaybay ng Abot Kamay na Pangarap. Dito nga ay makikita natin excited nga na sinabi nga nitong si Diyosa dito kay Lynette at Aling Susan na malaya na daw nga itong si Dr. RG Tanyag at ito na yung time para mabuo nga daw ang pamilya nitong si Lynette at magkasama-sama silang tatlo nila RG at nitong si Annalyn. At ito naman si Aling Susan ay tuwang-tuwa nga din at sinabi niya nga din na ito na nga talaga yung pinakahihintay nilang araw para mabuo na uli yung pamilyang pinapangarap nga nitong si Lynette at nitong si Annalyn. At sabi pa nga nitong si Aling Susan na wag nang pakakawalan nitong si Lynette at itong si RG dahil nga daw ito na yung pangarap nila na makabuo nga sila ng isang pamilya at isang masayang pamilya kasama ang buong pamilya nitong si Lynette at itong si Annalyn at pati na rin itong si Dr. RG Tanyag. At ito nga si Lynette ay wala na rin nasabi dahil nga ito naman talaga ang pinapangarap niyang magkaroon siya ng isang buong pamilya kasama ang kanyang anak at itong ama ng kanyang anak na si Annalyn. Ito nga ay si Dr. RG Tanyag. Samantala itong si Zoe nga ay panay lamang ang inom ng alak at naglalasing nga dahil nga hindi niya matanggap na wala na ang kanyang maming si Moira at pumanaw na nga ito. At sinisisi pa nga nitong si Zoe itong sila Annalyn dahil ito daw ang mga kontrabida sa kanilang buhay at kaya daw namatay itong kanyang inang si Moira dahil daw sa kagagawa nitong pamilya nitong si Annalyn. At balak nga nitong si Zoe na saktan itong si Annalyn at para daw maisama na daw ito sa pagkamatay ng kanyang inang si Moira. So ito nga ang magdadalamhati nitong si Zoe at naghahanap nga siyang masisisi ng pagkamatay ng kanyang inang si Moira. At ito nga ay sinisisi niya dito sa pamilya nitong si Annalyn na sila Lynette at mga taong galit nga kay Moira. Samantala na pumunta nga sa lamay itong sila Lynette at kasama na rin si Annalyn at ipinagtabuyan nga sila doon itong si Zoe at sinabi nga nila na hindi kailangan daw ni Zoe ang pakikiramay nitong pamilya nitong si Annalyn dahil daw ito ay mga kontrabida sa kanyang buhay. At maging ganun pa man ang sinabi nitong si Zoe dito kay Annalyn ay handa pa rin daw na damayan itong si Annalyn itong kanyang tinuturing na kapatid na si Zoe na kahit hindi niya naman talaga ito tunay na kapatid. Ito lamang ay pagkakaalam ni Annalyn na magkapatid nga sila sa ama nitong si Zoe kaya sobrang nag-aalala nga itong si Annalyn para dito kay Zoe. At sabi pa nga itong si Annalyn kahit ipagtabuyan siya ng kanyang kapatid ay hindi pa rin siya aalis dahil gusto niya nga talaga itong damayan. At samantala itong si Justin naman ay kinakausap nga ang kanyang inang si Giselle at sabi niya pa nga ay saktan daw nitong si Giselle itong si Justin para daw makaganti ito sa kanyang ginawa. At sabi pa nga nitong si Giselle na pagbabayaran daw nitong si Justin ang pagkamatay ng ang mga nadamay na tao na namatay nga doon sa yate na yon nung sinabi nga nitong si Justin kay Moira kung saan nga gaganapin ang okasyon ng birthday nitong si Annalyn. Kaya itong si Giselle ay napaiyak na lamang sa galit at sinabi niyang worse nga ang ginawa nitong si Justin at kailangan niya itong pagbayaran. At itong si Justin nga ay wala na ngang nagawa kundi ang umiyak na lamang dahil nga ay pinagsisisihan niya ang kanyang pagpanig dito kay Moira at hindi niya inisip ang mga maaaring mangyari nga ng araw na yon sa birthday nitong si Annalyn. Kaya itong si Giselle ay hindi talaga siya hindi niya talaga mapatawad itong si Justin kahit anak niya pa ito ay kailangan talagang mapagbayaran itong si Justin ang kanyang ginawa. At ito nga si Giselle ay umalis na nga sa kwarto nitong si Justin at itong si Justin ay hindi na nga makumbinse ang kanyang inang si Giselle para patawarin siya nito at hindi na siya parusahan pa sa kanyang nagawa. At ito nga samantala itong si Zoe nga ay meron nang nakuhang sulat, meron nang nakuhang isang bagay na pagmamay-ari daw nitong si Moira at naniniwala nga itong si Zoe na buhay pa ang kanyang ina dahil daw nga ay nag-iwan daw ito dito sa ospital ng isang bagay na binigay kay Zoe. At itong si Zoe ay sinabi nga dito kina
Dr. Locke at dito kay sa kanyang kaibigan na nandito daw ang kanyang maming si Moira at hindi daw ito patay. At hindi naman makapaniwala itong dalawang kaibigan itong si Zoe na nagsasabi nga ng totoo itong si Zoe dahil nga itong si Moira nga ay nakaburol na nga at patay na. At ito nga si Zoe ay ipinag-iitan nga na buhay ang kanyang mami at pumunta daw ito dito sa libing nitong kanyang inang si Moira at hindi nga naniniwala itong si Zoe na patay na nga ang kanyang inang si Moira. So ito guys ang pakakaabangan natin sa Abot Kamay na Pangarap kung buhay pa nga ba talaga itong si Moira at magpapasabog na naman ito ng lagim at hindi natin alam kung totoo nga bang namatay itong si Moira o nagpatay-patayan lamang siya at para ipakita sa mga tao na hindi na patay na nga siya. So, itong mga kaibigan nga itong si Zoe, hindi nga naniniwala dito kay Zoe, pero itong si Zoe ay naniniwala siya na buhay ang kanyang inang si Moira. So, maraming salamat po sa panonood ng aking mga video. Abangan po natin ang susunod na kabanata nitong Abot Kamay na Pangarap. Paki-like and subscribe na rin po ng aking channel para po sa updated po ng mga videos na i-upload ko pa po. And paki-bell all na din po ng notification bell para po update po kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Thank you so much po and ingat po tayong lahat. God bless us all po. Bye-bye.